At magbibigay po ako ng 8 bagay para po sa ating patuloy na pagtatagumpay sa buhay na ito. Lahat ng gustong magtagumpay, magsabi ng amen. At ang Diyos, gusto niya tayong papagtagumpayin. Amen po ba? Okay, pa-plus lang po dyan, okay, paki-plus yung aking PowerPoint. Basa po tayo, Aklat ng Mga Awit, chapter 1, sa verse 1 to 3. Tagalog po babasahin. Tagalog version po muna. Awit 1, verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi naaakit na yung masasama. Awit 1, chapter 1, verse 1. Mapalad ang taong hindi naaakit na yung masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Amen po ba? Joshua chapter 1, verse 8. English ko naman po babasahin. Sundan nyo lang po ako dyan sa inyong mga Tagalog Bible, but I will read it from the English version of the Bible. Joshua chapter 1, verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Wag daw nating hayaang itong aklat ng kautusan ay lumayo sa ating mga bibig. Meditate on it day and night. Pagbulay-bulayan daw po natin, isip-isipin natin araw at gabi. So that you may be careful to do according. So that you may be careful to do everything written on it. Sa ganun daw po, masunod natin ang lahat ng nasusulat dito sa aklat na to. Then you will be prosperous and successful. Ayun po ang sabi. Sa ganon, ikaw ay magtatagumpay at giginhawa. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Amen po ba? Basahin pa po natin yung mga ibang talata. 2 Corinthians 2:14, Tagalog. Tingnan natin yung mga ilang talata. Marami po kasing talata yan, pero tingnan na natin yung ilan. 2 Corinthians chapter 2, verse 14, Tagalog version. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinansama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, at sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Salamat sa Diyos, sinama niya tayo sa parada ng tagumpay. Amen po ba? Kasama ka ba sa parada? Pag ikaw ay na kay Kristo, kasama ka sa parada ng tagumpay. Amen ba? Amen ba? Romans 8:37. Ito. Sa Tagalog ulit, Tagalog. Romans 8:37 hanggang 39. Sabi rito, simulan ko po sa verse 35, Tagalog. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapigatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon, ibinilang kami na mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan ng mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, at ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po mahal tayo ng Panginoon, at dahil mahal tayo ni Lord, hindi tayo ipapatalo ng Panginoon. Amen po ba? Pagtatagumpayin tayong lahat ng Diyos. Amen po ba? Sige po, yung next slide. Okay. Yan. People of God,
The Lord created us to win, destined us to reign, meant us to triumph, called us to succeed, and anointed us to overcome. Amen po ba? Isa lang ibig sabihin niyan, tayong lahat ay itinalaga ng Panginoon para magtagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. At yung ang tinitle ko po, How to Win and Succeed Continually. Maaring tayo po ay nagtagumpay na sa ilang panahon ng ating buhay, pero nais kong sabihin sa iyo, gusto ka ni Lord patuloy na pagtagumpayin sa buhay na ito. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sapagkat ang buhay po natin, from level to level, dinadala po tayo ng Panginoon. Maaring sa isang level, tayo po ay nagtagumpay, sa next level, nagtagumpay. Gusto ni Lord, bigyan ka pa ng maraming tagumpay. Parang sa pag-aaral yan. Maaring natapos ka na ng elementary, pero dadaling ka ni Lord sa first year para ikaw ay makapasa. Dadaling ka uli sa another level para ikaw ay makapasa. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po lahat tayo, gusto tayong dalhin ni Lord from level to level. Gusto niya tayong mag-succeed continually sa buhay na ito. Kung noon nagtagumpay ka, gusto ni Lord bigyan ka ng another victory sa buhay mo. Nakikinig pa man lahat? Kaya nga po magbibigay po ako, tulad po ng binanggit ko, the Lord created us to win, destined us to reign, meant us to triumph, called us to succeed, and anointed us to overcome. In-anoint niya tayo. Nung nilikha niya ang tao, malahat mananagumpay, nadaig nga lang mga tao ng kasalanan, pero hindi po nanatili ron. Dumating si Jesus para tubusin tayo sa pagkatalo ng buhay at ibigay sa atin ang tagumpay na nakalaan para sa atin, sapagat ang mga tao ng Diyos ay pinagpapala at pinagtatagumpay ng Panginoon. Lahat ng masaya magsabi ng Amen. Ang sabi po ni John Austin, minsan inabanggit ko na, ganito po ang kanyang sabi, anytime God is about to take you to a new level higher, you are going to face some opposition. Sa bawat pagkakataon daw na ang Diyos ay dadalhin tayo sa next level higher, bibigyan niya tayo ng promotion, bibigyan niya tayo ng panibagong tagumpay, meron tayong kakaharaping mga oposisyon, mga challenges in life, mga ilang trials na siyang magdadala sa atin. Itong mga bagay na ito ay hindi po hadlang. Ito ay mga ingredient ng Panginoon para po sa pagtatagumpay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Minsan we are very discouraged sa mga nangyayari sa ating buhay, but remember that all things work together for good to them who love the Lord. Amen po ba? Kung mahal mo ang Panginoon, lahat na nangyari sa iyo para sa ikabubuti mo. At gusto kang bigyan ng Panginoon ng tagumpay, after the trials, the challenges, and the oppositions that you are facing or about to face, pagkatapos ng lahat ng yan, there will be promotion, success coming upon you. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Si David ay isang shepherd boy, isang simpleng pastol na mga tupa, pero dumating siya sa big challenge of his life, and that challenge was Goliath. Isang higante ang kanyang kakaharapin, pero that big challenge ang nagdala kay David sa kaganapan ng tagumpay ng kanyang buhay. Sapagat nung mapatay niya si Goliath, unti-unti siyang iniangat, unti-unti siyang sumikat hanggang sa marating niya ang peak ng kanyang tagumpay, ang pagiging mahari ng Israel. Nakikinig pa ba tayong lahat? Nakikinig pa ba tayong lahat? Dapat nating malaman that the greater the battle will be, the greater the battle, the greater the blessings. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng masaya magsasabi ng Amen. Magbibigay po ako ng 8 at number 1. How to win and succeed continually. Number 1, reform your attitude. Lahat po yan, nagsisimula lahat sa letter R, yung aking bibigyan ng pansin. Number 1, reform your attitude. Ayon sa Romans chapter 12, verse 2, renewing of the minds. Yun ang lang, magbago tayo ng attitude kung gusto natin na dumating tayo sa level ng mga tagumpay na nais ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, lahat po tayo biniyayaan ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, magsabi ng Amen. Dahil sumampalataya ka kay Jesus, ang biyaya at pabor ng Panginoon ay sumasayo. At dahil sumasayo ang biyaya at pabor ng Panginoon, ikaw ay inilaan ng Panginoon para maging mananagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Ang unang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, dahil sa
tayong lahat ay tinawag, nilinis at pinaboran ng Panginoon, kinakailangan i-renew natin ang ating isipan. Kinakailangan nating i-renew na tayong lahat ay tinalaga ng Panginoon para magtagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Maaring ang situations ng buhay mo parang hindi ka magtatagumpay, parang matatalo ka, but you need to renew your minds na ang Diyos inilaan ka para sa tagumpay sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan lahat ng negatibong kaisipan ay palitan natin ng mga positibo. We must not be pessimistic people, but optimistic people. Ano ang mga optimistic people? Ang lagi nilang nakikita mga magagandang bagay. Lagi silang may hope, lagi silang may pag-asa, lagi silang may pananampalataya sa kanilang puso na maaring may mga trials ako ngayon. But this is not my state. Hindi ito talaga ang kalagayan ko. This is not my destination. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Sapagkat dinestin tayo ng Panginoon para magtagumpay, para manalo, para mag-succeed sa buhay na ito. At kung ikaw may dumadaan sa ilang mga sitwasyon ng buhay, hindi ka mananatili sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Amen po ba? Sapagkat hindi ka naman dyan dinagay ni Lord, pinapadaan ka lang ni Lord dyan, sumandali. Amen po ba? Kaya nga we need to renew our minds that man's impossibilities are God's appointments sa ating mga buhay. Yung mga imposibleng sitwasyon ng ating buhay, yan naman ang opportunity at appointment ng Panginoon para katagpuin ang bawat isa po sa atin. Amen po ba? Yung mga impossible situations of your lives, yan ay opportunities and appointment ng Panginoon para katagpuin ka sa buhay na ito. Are you listening? Are you listening? Kasi minsan tayo po yan na-overwhelmed sa mga bagay-bagay sa ating buhay na minsan para nakakalimutan natin na ito pala'y biyaya at buhat sa Panginoon. Minsan nakakalimutan natin na akala natin galing na lahat sa ating sariling kalakasan. But thank God, bago niya tayo dalhin sa next level ng ating mga tagumpay, tayong lahat ay minomold ng Panginoon para sa ganon, pagdating natin sa next level of our victory, success, and winnings in this life, malalaman natin, we will be realizing that it is all by the grace of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, renew our minds. Dapat din nating baguhin ang ating mga kaisipan that God has different timings from our own timings. Meron siyang ibang panahon at iba ang kapanahunan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Maybe ang panahon mo ay naangkop sa kapanahunan ng Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Minsan dumarating sa buhay natin na yung panahon natin ay naiakma natin sa panahon ng Panginoon. Pero hindi lahat ng panahon natin ay panahon na ni Lord para sa atin. But we need to wait patiently. We need to believe God. We need to, kinakailangan nating manatili sa pag-asa na ang Diyos ay naglaan ng tagumpay para sa bawat isa po sa atin. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Tinawag ka ng Panginoon, may layunin sa iyo si Lord, and you need to renew your minds. Dapat mong baguhin ang kaisipan mo, you are not meant for defeat, you are meant for triumph. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka nilikha ni Lord para matalo sa buhay na ito. Nilikha tayo ni Lord, tinawag, at sa magitan ni Kristo Jesus, inango tayo sa ating mga kasalanang buhay dahil sa biyaya ng Panginoon. At itong biyayang ito ang magdadala sa atin sa tagumpay ng buhay nating ito. Amen po ba? Amen po ba? Baguhin mo ang kaisipan mo, hindi ka papatalo ni Lord, hindi ka para sa pagkatalo, ikaw ay para sa tagumpay sa buhay na ito. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pwede bang palakpakan nating malakas ang ating Panginoon? Amen! God has the best plan para sa ating mga buhay. Nasa Kanya ang blueprint ng lahat ng ito. And we need to believe God. We need to continually trust the Lord. Kinakailangan magtiwala sa Kanya sapagat nasa Kanya ang blueprint. At sa blueprint ng Panginoon, nakalagay doon na ikaw ay laging panalo at ikaw ay paangat ng paangat ng paangat. Amen po ba? Jeremiah 29 verse 11, I know the thoughts that I think towards you, thoughts of good and not of evil, to give you an expected end, to give you a bright future, an abundant life, isang magandang buhay, isang matagumpay na buhay, ang layunin ng Panginoon, sa blueprint ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Tapos na. At doon sa blueprint na yon, panalo ka. Amen po ba? Amen po ba?
Sapagkat doon sa pinlano ng Panginoon na yon, ang diin, panalo ka. Amen po ba? Panalo ang bawat isa sa atin. Matagumpay ang bawat isa sa atin. Wala siyang ginawang plano na ikatatalo at ikababagsak ng bawat isa sa atin. Ang plano niya para sa ikapagtatagumpay ng bawat isa sa atin. With that word of the Lord, renew our minds. Amen po ba? Pangalawa, you need to remain in the house of God. Psalm 23 verse 6, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You need to remain in the house of the Lord. Marami mga iba't ibang mga sitwasyon, kaisipang dumarating sa buhay ng mga Kristiyano. Gusto silang alisin ang kaaway sa tahanang pinaglagyan sa kanila ng Panginoon. Sapagkat pag naalis ka sa tahanan, madali ka ng gapiin ng diablo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? You need to remain in the house. You need to dwell in the house of the Lord. Amen po ba? At dapat, sabi ko nga, you need to find the house of God for you. At pag natagpuan mo na yon, manatili ka sa tahanan iyan ng Panginoon para sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat kung saan ka dinala ka ni Lord sa tahanang ito ng Panginoon. Dito ka palalaguin ng Panginoon. Dito ka kakalingain ni Lord. Dito ka huhubugin ng Panginoon. At ang tagumpay mo ay nandito sa loob ng tahanan ng Panginoon. Because your anointing for victory is in the house of the Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakita nyo ang bawat bata na nagiging matagumpay sa kanilang buhay. Karamihan sa kanila nag-stay in the house of their parents. Tinanggap nila ang disiplina, tinanggap nila ang payo, tinanggap nila ang saway, tinanggap nila ang mga patnubay ng kanilang magulang. At itong mga batang ito na natuto na sila'y manatili sa kanilang pamilya despite na napapagalitan, nabubulyawan ng magulang pero hindi sila umaalis. Minsan napapalo, hindi sila umaalis. They accept them positively. Tinatanggap nila lahat yan positively. Itong mga batang ito'y lumaking matagumpay sa kanilang mga buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganon din in the house of the Lord. Merong mga aral, may patnubay, may panalangin, may mga saway. Minsan tinatamaan, minsan nasasaktan. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan may mga sakripisyo. But you need to remain in the house of the Lord. Sapagkat inuhubog ka ng Panginoon. Dinidevelop ka ni Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Karamihan ng mga bata na naging matigas ang ulo, ayaw pasaway. Pag pinagagalitan ng magulang, nagmamaktol, umaalis, naglalayas. Tingnan nyo, karamihan sa kanila napariwara ang buhay. Pero lahat ang nanatili sa kanilang tahanan, tumanggap ng payo at talaga namang nirespetong magulang despite napapagalitan, despite na nadidisiplina, pero nanatili sa tahanan nila. Silang lahat ay lumaki na naging matagumpay sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganon din po sa bawat isa sa atin. We need to remain in the house of God. You have been placed by the Lord in this house of the Lord. Mga kapatid, hindi ko po bahay ito. Bahay ito ng Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo sumisilong dito sa bahay na ito ng Panginoon. And where God has placed us, doon tayo pagtatagumpayin ng Panginoon. Doon natin matatanggap ang gabay. Doon natin matatanggap ang disiplina. Doon natin matatanggap ang anointing. Inside the house of the Lord. Sapagkat kung saan ka bahay inilagay ng Panginoon, doon ibubus ng Panginoon ang anointing mo para ikaw ay magtagumpay, umangat sa buhay na ito. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin malakas ang Panginoon? Amen po ba? Hindi ko po sinasabi na kung kayo po ay nasa tahanan ng Diyos, wala na kayong problema. Hindi po gano'n ang aking sinasabi. You might have some problems na kahit na kayo nasa loob ng tahanan ng Panginoon, but because you are in the house and you remain in the house of God, sigurado mapagtatagumpayan mo ang anumang problema na dumating sa buhay mo because you remain in the house of the Lord. Amen po ba? Kaya nga si David, ang sabi niya, Psalm 23 verse 6, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ako'y mananatili dyan sa tahanan ng Panginoon, magpakailanman. Sapagkat dyan dadaloy ang kabutihan ng Panginoon, dyan dadaloy ang tagumpay, dyan dadaloy ang aking pagpapala sa loob ng tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, every Sunday, you need to come in the house of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Maaring umulan o umaraw, bumagyo, o namang napakaganda na kaaya-aya ng panahon. Whatever the weather is, you need to be in the house of the Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi po tayo mga Kristiyanong pag tag-araw lang, kahit tag-ulan, nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? And it pays. Makikita mo kung paano ang biyaya ni Lord ay sasagana sa buhay mo. Habang ikaw ay nanatilit nagpapatuloy sa loob ng tahanan ng Panginoon. Pwede bang palakpakan nating malakas ang ating Panginoon? Amen!
Mga kapatid, God is in the house. Ang Diyos ay narito at naglaan siya lagi ng pagpapala sa iyo. From Sunday to Sunday, God has prepared something great for your life. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Amen po ba? Na kapag halimbawa sa ating tahanan, meron tayong reunion. Nag-reunion tayo sa tahanan ng ating magulang. Ang magulang natin naghahanda lagi ng pagkain para sa atin. Nakikinig po ba kayong lahat? Di ba pag may mga reunion, di ba nag-reunion tayo sa tahanan ng magulang natin. Yung magulang natin, tatawagin ng lahat ng anak. Saan man sila naroon, meron tayong reunion. Maaring that will be Christmas. That will be New Year. That will be a wedding anniversary. Yang bagay na isang reunion sa pamilya. Ang mga magulang, tatawagan lahat ng anak, mga manugat, mga apo, sila'y pupunta. Pero sa kanilang pagpunta, pinaghandaan sila ng masarap na makakain. Nakikinig po ba kayong lahat? Every Sunday is our reunion with our Father. Amen po ba? With the Lord Jesus and with the Holy Spirit. And God has prepared something great for every one of us. Nakikinig po ba kayong lahat? Naghanda siya ng isang mga masarap at dakilang pagpapala para sa buhay mo sa bawat linggong tayo nagkakatipon. And you need to come and you need to take your portion in the house of the Lord. Amen po ba? Kaya lahat po tayo kinakailangan natin ng tahanan ng Panginoon. And you must make a decisive decision. Panginoon, dito po ba ako sa church na to? At kung ikaw ay narito for a year, 2 years, 3 years, ibig sabihin, dito ka nga inilagay ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? At kung ikaw ay tumagal ng 5 taon, 10 taon, dito ka nga inilagay ng Panginoon. Kasi hindi ka naman tatagal dito, kundi dahil sa biyaya at kundi dahil sa itinalaga ka ng Panginoon sa lugar na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? You need to remain in the house. Maraming magagandang bagay na mangyayari sa iyo habang nananatili ka sa tahanan ng Panginoon. I see. Ako po ay nakakita ng lahat na nakikinig magsabi ng amen. Nakakita ko ng maraming mga Kristiyano na mahihina at mga Kristiyanong hindi po naging mananagumpay sa kanilang mga buhay. Ito mga Kristiyanong palipat-lipat po ng church. Hindi po sila tumatag, hindi sila tumibay. Bakit? Paglipas ng ilang panahon, lilipat na naman. Paglipas ng panahon, lilipat na naman. Nakakita na naman hindi maganda, lilipat na naman. Pagka ganyan ang attitude mo in life, wala kang mapupuntahang church kasi lahat ng church may kapintasan. Amen po ba? Amen po ba? Walang church na perpekto mga kapatid. Ang perpektong church nasa langit. Pero dito sa lupa, lahat ng church may kapintasan. Kaya ang pinakamahalaga, you have decided between you and the Lord. Lord, dito po ba ako? At kung dito ka na nga itinalaga ni Lord because you have stayed here for a long while, dahil yan sa biyaya ng Panginoon at dahil inilagay ka ng Panginoon dito, manatili ka, dito ka, magtatagumpay at ang anointing mo for victory will be released in this house of the Lord for you. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Pangatlo, how to win and succeed continually. Pangatlo, rest in the Lord. Trust His word. You need to rest. Ang ibig lang sabihin natin ng rest, magtiwala ka sa Panginoon at magtiwala ka sa salita niya. Amen po ba? Babasahin ko po yung Romans. Binasa ko na po kanina yung Psalm. Romans 5:17. Romans chapter 5 verse 17. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Kristo Jesus, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Nang dahil daw po kay Kristo at dahil sa biyayang ating tinanggap sa magitan ng Panginoon, tayo po ay inilaan ng Diyos para magtagumpay sa buhay na ito. Amen po ba? Amen po ba? Anong sinasabi nating rest in the Lord? You need to rest in the truth. Sa katotohanan, si Jesus ay namatay sa krus para ikaw ay pagtagumpayin sa buhay na ito. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Lahat po, ang atin pong unang mga magulang ay nagkasala. At sila po ay pinalaya sa hardin ng Eden.
Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Sila'y pinalayas doon dahil sa kanilang kasalanan. Ang mga tao'y nagkaroon ng failures and defeats sa kanilang buhay. Sila'y natalo, nabigo sa kanilang buhay dahil sa kanilang kasalanan. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pero, hindi po natapos doon. Dumating si Jesus para buhat sa ating mga pagkatalo, sa ating defeats, sa ating mga kabiguan, ibangon tayo at iahon at dalhin tayo sa isang buhay na matagumpay, pinagpala at masagana. Amen po ba? Kaya nga po dumating si Jesus. Bakit? Upang iahon tayo sa kabiguan at pagkatalo sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? At dahil sa biyayang tinanggap natin, we need to rest in the Lord. It is finished, mga kapatid. Amen po ba? Lagi natin sinasabi, tapos na. At dapat na malaman nating tinapos na ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga maging ang kamatayan ay wala na pong kapangyarihan sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sapagat nang dahil kay Kristo, maaring dumating ang time mamatay tayo sa katawang lupa, pero bubuhayin tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Sapagat nung siya'y namatay, ang sabi ng Bible, pumunta siya sa Hades at sa impyerno at kinuha niya ang susi ng kamatayan upang ang sino mang mamamatay na nasa Panginoon ay kukunin ng Panginoon at dadalhin sa piling ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ano pa ba ang may kapangyarihan sa atin? Ano pa ba ang tatalo sa atin? Wala na. We need to rest sapagat in the Lord, sapagat tinapos na ni Jesus ang lahat ng ito. Amen po ba? It is finished. Amen po ba? Binayaran na ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ikaw ay magtatagumpay sa buhay na ito. Kaya po yun ang sinasabi nating rest in the Lord. At trust the word of the Lord. Trust His word. Kinakailangan pagtiwalaan ang salita ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. And that's it. Amen po ba? Yun na yun. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Kahapon po, kagabi po, nag-uusap kami ni Jason tungkol sa biyaya. Pinag-uusapan namin yung mga ilang sa biyaya. Miski ko, pinag-aaralan ko pa yung mga iba sa biyaya. Kasi ang daming mga aral tungkol sa biyaya. Pero sabi ko, mas maganda pa yung simple. Minsan dahil sa sobrang katalinuhan, naliligaw na. Pero tayo po yung naniniwala na kailangan natin ng biyayang ito ng Panginoon sa ating mabuhay. Amen po ba? But the Word of God is very simple. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun na yun. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pag sinabi ni Lord na that you are the righteousness of God in Christ, yun na yun. Amen po ba? You just need to believe the Word of the Lord. Amen po ba? You need to trust the Word of God. Amen po ba? You need to rest. Mga kapatid, hindi po tayo makapagpapahinga sa mga kalagayan natin pag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Ang daming mga nangyayari, ang daming mga kaisipan, ang daming mga sitwasyong nangyayari, but we need to rest doon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Magtiwala tayo ron, tumindig tayo ron, paniwalaan natin yon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos para sa iyo, yun na yon. Amen po ba? Pag sinabing ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos dahil sumampalataya ka kay Jesus. Amen po ba? Pag sinabing mahal ka ng Panginoon, mahal ka talaga ng Panginoon. Amen po ba? Huwag mo nang pagdudahan ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sinabi sa Romans 5:17, tayo maghahari. We will reign in this life. We are destined to reign. Sinabi niya yon, yun na yon. Amen po ba? Huwag mo nang pagdudahan. You need to rest in the truth. Kinakailangan mong tumindig sa katotohanan na yan, sapagat binayaran na ni Jesus yan para sa iyo. Magtatagumpay ka, aangat ka, at magiging mabunga ang buhay mo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan nating malakas ang ating Panginoon? Kaya nga mga kapatid, we need to rest in the Lord and trust the word of the Lord. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Sabi ng isang nabasa ko, doon sa isang quotation, sabi niya rito, try not to be a man of success only, but a man of value. Wag lang tayo maging mga successful people, but people with value. At magkakaroon ng value ang ating mga buhay kung ang success natin ay ipupundasyon natin sa salita ng Panginoon.
Amen po ba? You need to align your life according to the word of the Lord. Sapagat any success that is not aligned with the word of the Lord, ito po'y walang bearing, walang credit, at hindi counted sa harapan ng Panginoon. Pero anumang success na nai-align, nai-conform to the word of the Lord, dahil sa ating pagtitiwala sa salita ng Diyos, ito ang success na kalugod-lugod at kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Kaya nga binasa ko kanina, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, so that you may observe to do according to all that is written therein, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen po ba? Amen po ba? Hindi niya lang sinasabi kayo magtatagumpay, you will be successful. Pero binanggit po sa King James Version, you will have good success. Ang tagumpay mo'y magandang katagumpayan. Amen po ba? Sapagat may mga taong nagtagumpay, pero pangit ang kanilang tagumpay, sapagat nakuha sa maling paraan at hindi ayon sa patnubay ng salita ng Panginoon. Lahat ng nakikinig, magsabi ng malakas na amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay laging totoo. Kung anong sinabi ng Panginoon para sa atin, tayo po yun na po tayo. Amen po ba? At kung ano man ang mga pinangako ng Panginoon sa kanyang mga anak, para po sa atin lahat yon. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga pinangako ng Diyos kay Abraham ay para sa atin sapagkat kasama po tayo sa seed ni Abraham. Kasama po tayo sa lipi ni Abraham because of the Lord Jesus Christ. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Mga kapatid, you will win and succeed continually. Kung matututo ka na to rest in the Lord and trust His Word. Sapagat there will be times may mga doubts na dumarating sa ating mabuhay. Nagdududa, nag-aalinlangan tayo. Pero ang focus natin at ang pagtitiwala natin kay Lord, salita ng Diyos, ang magpapanatili sa ating matibay at matatag sa buhay na ito. Nakikinig pa ba kayong lahat? Pwede bang palakpakan ng nating malakas ang ating Panginoon? Bago po ako pumunta sa number 4, babasa lang po ako Matthew 7. Para pa rin po ito sa number 3. Matthew chapter 7 verse 24. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Verse 24, Matthew 7, Tagalog version. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Tingnan niyo po ang nagawa ng isang taong nagtiwala. Nagtiwala siya, nakinig ng salita, at dahil sa kanyang tiwala sa salita ng Diyos, isinagawa niya sa kanyang buhay. Tumatag ang kanyang buhay. Dumating man ang mga bagyo, pero hindi siya natinag, na natili siyang nakatayo bilang tanda na siya isang mananagumpay. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pero isang taong nakinig at walang tiwala sa salita ng Diyos, hindi niya isinagawa, pinakinggan lang niya ang salita ng Diyos. At pagdating na maraming pagsubok ng buhay, bumagsak siya at hindi naging matagumpay sa kanyang buhay sapagkat pinakinggan lang niya at hindi niya isinagawa. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, listen to the word of God and trust the word of the Lord. Amen po ba? Ang salita ng Diyos at si Jesus ay isa po yan. Because the word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao. At ang salita ay walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? If you will disregard the word of the Lord, you are disregarding the Lord Jesus. At pag wala si Jesus, walang biyaya sa ating mabuhay. Ang biyaya ay si Jesus at ang biyaya ay dala ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? For us to win and succeed continually, we need to rest in the Lord and trust His Word. Amen po ba? Number 4. Recognize your leaders. Hebrews 13:17.
Isa sa mga ginagamit ng Panginoon para sa ikatatagumpay ng mga anak ng Diyos are godly leaders. We need to respect them. We need to recognize them. Whether especially our leaders in our homes, ang mga leader natin dyan, ang ating mga tatay at mga nanay, we need to recognize them. We need to respect them. Nakikinig pa ba kayong lahat? Nakikinig pa ba kayong lahat? Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ito po'y tumutukoy sa mga nangangasiwa, lalo na sa loob ng tahanan ng Panginoon. We need to recognize our leaders. We need to recognize and respect the pastor, the elders of the church. Kinakala, igalang natin sila, irespeto. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Amen po ba? At of course, hindi lang sa loob ng tahanan ng Panginoon, lalo na maging sa loob ng ating mga tahanan, ang ating mga magulang are leaders that God has set up inside the home. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Kaya we need to respect our parents. We need to recognize them. Kinakailangan natin ang basbas ng ating magulang. Amen po ba? Amen po ba? Kinakailangan natin ang basbas ng pastor. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan natin yan, leader natin sa komunidad. Kinakailangan natin irespeto sila, igalang sila. Are you listening? Mga kapatid, kaya nga ang Bible, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with a promise. And what is the promise? It will go well with you, and you will have long life on this earth. Amen po ba? Na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sapagat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pag tinignan niyo po yung 10 Commandments, yun ang unang utos na nilakipan ng pangako. Ano ang pangako? Giginhawa ka at lalawig ang buhay mo sa mundong ibabaw. Are you listening? Are you listening? Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Hindi lang po basta sinalita ng Panginoon yan. Hindi lang basta nalagay sa Bible. Totoo po yan. Totoo po yan. Marami kong nakikita mga minsan, pulubi, bakit ganito, Panginoon? Napipil ko po sa aking puso ang ugat ng karamihan sa kanila dahil po sa naging matigas ang ulo at hindi ni-recognize ang kanilang magulang. Kaya hindi po naging ganap na masaya ang kanilang mabuhay. Are you listening? Are you listening? Mga kapatid, of course, recognize, respect our parents, and respect the pastor and the elders of our church. Dapat po natin silang irespeto at igalang. Do not speak against the leaders of the church. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. Ingat po tayo. Sapagat sa panahon nila Moises, ang talagang ganap ng mga pinagpala at nakarating sa lupang pangako, ang mga taong natutong mag-submit kay Moises. Ang lahat ng mga hindi nag-submit kay Moises, naiwan po. Hindi nakapasok. Hindi naging matagumpay ang kanilang mga buhay. Are you listening? Are you listening? Mga kabataan, nais ko magsalita sa inyo. At lagi ko namang sinasabi, mga kabataan, hindi nyo ganap na maintindihan ang inyong mga magulang, malibang dumating ang time, naging magulang na kayo. Hindi. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo 100% na maunawaan ang magulang mo. Malibang dumating ka na sa time na ikay naging magulang na. Naging parent ka na, doon mo palang maintindihan bakit si nanay pala ganon. Kaya pagala ganon si nanay, kaya pala ganon si tatay. Pero habang bata ka pat kabataan ka, hindi mo sila maintindihan. But you need to trust them. You need to respect them. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi ko nga po sa inyo, nung kabataan ko, pag nagalit po sa akin ng nanay ko, pinaglalaba po ako ng maraming mga labahan. Tinatambakan ako ng kumot, maraming labahan. Hindi po ako umiimik, laba po ako.
Ako po'y lumaking hindi natutong sumagot sa magulang. Hindi po ako sumasagot. Kahit na minsan, yung mga pangaral sa akin ng magulang ko, pinagagalitan ako, mali sila, hindi ako sumasagot. Hindi ako sumasagot. Pero nakita ko, ang hindi ko pagsagot sa magulang ko, nagdala sa akin sa isang magandang kalagayan sa harap ng Panginoon. Kahit na minsan mali ang ating mga magulang, minsan ang panahon natin, kinakailangan magsabihin mo rin, mga tuwirang ka rin. Pero minsan sa ilang pangangatwiran po natin, nawawalan tayo ng respeto at galang sa ating mga magulang. Alam nila yan. Alam naman nila yung mga magulang, minsan mali talaga rin sila. Alam nila yan. Pero ang payo ko mga kabataan, pag pinagagalitan ng magulang, tumahimik ka na lang. Tumahimik ka lang. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Sige, balakpakan natin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi mo na kinakailangan yung pag-aanuhan pa. Hindi mo na kinakailangan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Kaya mga kabataan, gusto ko kayong magtagumpay. Pero may panahon pa para baguhin ang mga maling asal. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Sapagat nandito tayo sa recognizing our leaders, recognize the leaders in the church, our pastor, the elders, the leaders, especially recognize the leaders in the home. Sa ating mga tahanan, kilalanin natin, irespeto natin ang ating mga magulang. Sasabihin ko sa iyo, aangat ka, magtatagumpay ka. Totoo po lagi yan. Amen po ba? Amen po ba? Mga kabataan, amen ba? Ayan. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Next, number 5. Reasons. God has good reasons for every trial and triumph. Jeremiah 29:11. I know the thoughts that I think towards you, thoughts of good and not of evil, to give you an expected end. Ibig sabihin, isang magandang kinabukasan, isang magandang hinaharap para sa bawat isa sa atin. God has reasons. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Madali po nating maintindihan, madali pong maintindihan minsan, dumarating sa time na madali nating maintindihan ng Panginoon pag sa tagumpay. Pero pag dumadaan po tayo sa mga lang trials ng buhay, minsan napakahirap intindihin. Ano ba, Panginoon? Bakit po ba, Panginoon? Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, dapat nating malaman na ang lahat ng mga dinadaanan po natin ay daan patungo sa ating mga promotions. Whether sa tingin mo yan ay maganda, sa tingin mo yan ay pangit, pero dapat mong malaman, lahat yan ng dinadaanan mo ay patungo sa promotion ng iyong buhay. Amen po ba? That's why habang lumalakad ka sa buhay na ito, you need to win over every situation na madadaanan mo, kinakailangan mapagtagumpayan mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Halimbawa, ikaw ngayon ay lumalakad sa tagumpay at kasaganaan. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pag ikaw ay lumalakad sa tagumpay at kasaganaan, meron pa ring test dyan. Kasi minsan pag lumalakad na tayo sa tagumpay at kasaganaan, minsan yumayabang tayo. Ingat ka sa spirit of pride. Kasi along the way, sasalubungin ka niyan. You need to overcome the spirit of pride. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ngayon, dumadaan ka naman sa mga matitinding pagsubok ng buhay, matitinding problema. Ingat ka naman na baka magkaroon ka ng negatibong kaisipan na si Lord iniwanan ka na, si Lord hindi ka na mahal, ayaw mo na tuloy, nagtampo ka na tuloy kay Lord. Mag-ingat ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat ang defeat mo, ang mga failures na dumarating sa buhay mo, mga problems na dumarating sa iyo, may purpose lagi ng maganda ang Panginoon. Kaya nga binanggit ko kanina, all things work together for good to them who love the Lord. Amen po ba? Mahal mo ba si Lord? Amen po ba? Mahal mo ba si Lord? Kung mahal mo si Lord, lahat ng nangyayari sa iyo, may permiso ang Panginoon at para sa ikapagpapala mo. Dumaraan tayo sa ilang mga challenges, problems ng buhay natin. Hindi tayo pinadaan dyan ni Lord to defeat us, but to promote us.
Gusto ni Lord, bigyan tayo ng promotion. Hindi ka pinadaan dyan ni Lord para ikaw ay ipatalo. Nakikinig po ba kayong lahat? Dumaan ka dyan kasi alam ni Lord, kayang-kaya mo nang malampasan yan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ka padadaanin ni Lord sa isang bagay na hindi mo kaya. Laging pag nakita ni Lord, itong anak ko prepared na sa next level, padadaanin ko na rito. Pag pinadaan ka ni Lord doon, kasama mo ang biyaya ng Panginoon para magtagumpay ka sa kalagayang iyan ang buhay mo. The problems, the pressures, the trials in your life, they are not meant to defeat you, but to promote you. Amen po ba? Amen po ba? Yan ay para sa iyong promotion. Ang tingin ni Lord, pagkat lampas mo rito, may promotion ka. Amen po ba? Kaya pag dumaraan dyan, be sure na tayo po'y naka-align sa word of the Lord. Amen po ba? Huwag kang lili sa kaliwa sa kanan, lumakad ka ayon sa panuntunan ng salita ng Panginoon, at pagdating ng panahon, lalampasan mo yan, at pag nalampasan mo yan, promotion, success, ang mararatnan mo sa kabilang ibayo. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Nandyan po ba kayong lahat? Kaya nga reasons, God has good reasons for every trial and triumph. Binigyan kanya ng triumph, it is for the glory of the Lord. At kaya tayo minsan pinadadaan ni Lord sa mga trials ng buhay para makita natin na pag nagtagumpay tayo, kaya tayo nagtagumpay because of the grace of the Lord. Amen po ba? Nagtagumpay ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga bago ka bigyan ni Lord ng panibagong tagumpay, may pinadadaan ka ni Lord sa ilang mahihirap na sitwasyon ng buhay mo para makita mo na yung tagumpay mo dahil sa biyaya ni Lord. Panginoon, hindi ako makakalampas sa trial nito kundi dahil sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kung nakalampas ka ron dahil sa iyo, pagdating mo sa tagumpay, ang galing ko, kayang-kaya ko. Kaya ngayon naging matagumpay ako, ang husay ko. Kaya nga tayo, nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, with every trial na dinadaanan natin, dumadaan tayo sa mga pagkakataong, Lord, hindi ko na kaya to. Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lord, pag wala ka, hindi ako magtatagumpay. Pag na-realize mo yung kalagayan na yon, makikita mo yung biyaya ng Diyos darating sa iyo. At bibigyan ka ng victory ng Panginoon at sasabihin mo, nagtagumpay ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? God has reasons. Minsan din natin maunawaan, pero ang isang katotohanan, lagi mo sa puso't isipan, merong magandang reason at dahilan, at merong magandang layunin si Lord sa mga nangyayaring ito sa aking buhay. Huwag ka lang lalayo kay Lord. Magpapatuloy ka, mananatili ka, at sa dakong huli, ikaw ang panalo dahil sa biyaya ng Panginoon. Pwede bang palakpakan nating malakas ang Panginoon? Mga kapatid, lagi mong sa puso, meron siyang magandang layunin para sa iyo. At yung layunin ng Panginoon para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, kung meron man tayong mga challenges in life, there are times na minsan dinidiscipline tayo ni Lord, minomold tayo ni Lord, ini-enlarge niya ang ating capacity. Kung bakit minsan dumaraan tayo sa mga ganong sitwasyon ng buhay, ang layunin lagi ni Lord ay laging maganda. Ang mga kadahilanan niya lagi ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. At sabi ko nga sa inyo, sa plano ng Panginoon, ang the end nating lahat ay tagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Sapagat ang plano ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos, laging maganda at laging tagumpay for the glory of His name. Amen po ba? Naluluwalhati ba si Lord pag puro tayo talunan? Pag puro tayo problema? Dumaan man tayo sa problema, sandali lang yan. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dumating man ang mga bagyo, pero bilangin nyo, sa 365 days, ilang araw ang magandang panahon at ilang araw ang may bagyo. Di ba, mas marami lagi ang panahon na maganda kaysa may bagyo? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa buhay natin, maaaring meron mga trials, pero ilan lang yan. Mas maraming kalagayan ng buhay natin na maganda at blessed at matagumpay ang bawat isa sa atin. Lahat ng naniniwala doon magsabi ng amen. Kaya nga reasons, God has good reasons for every trial and triumph. Number 6, restore your devotion to God. What is devotion? Pag-ugnayan mo sa Panginoon, pananalangin mo kay Lord, pagbabasa ng salita ng Diyos, that is personal. Restore it. Kung gusto mo maging ganap ang tagumpay mo, restore it. Maaring nandiyan ka na, maganda na, pagpatuloy mo lang.
Pero kung parang nawala sa direksyon, nawala sa focus, i-restore mo. Sa biyaya ng Diyos, kakatagpuin ka ng Panginoon. Bibigyan ka dyan ng lakas ng Panginoon. Bibigyan ka ng personal directions para ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito. Are you listening? Are you listening? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay puno ng payo, puno ng gabay, puno ng patnubay ng Diyos para sa ikatatagumpay ng bawat isa sa atin. Be sure, pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Diyos, isa puso mo at isagawa mo sa buhay mo. Amen po ba? It will benefit you. Hindi po para sa kabenepisyo ng Panginoon. God is complete. At kahit wala tayo, ang Diyos ay Diyos na. Amen po ba? Amen po ba? Ang benepisyo ng salita ng Diyos na ating sinusunod sa ating mga buhay ay para sa bawat isa sa atin. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya sabi ron sa awit 63, babasahin ko lang po. Awit 63, tingnan niyo po ang sabi ni David. Si David na nung sinusulat niya ang awit, siya po ay pastol pa lamang. Pero sa kanyang devotion, sa kanyang pag-ugnayan sa Panginoon sa kanyang buhay, inangat siya ng inangat ng Panginoon hanggang naging hari siya ng Israel. Amen po ba? And the best at the greatest king of Israel, none other than David. Wala na pong pinakadakila pa kaysa sa kanya. Sapagat David is a man after God's own heart. Bakit? Sapagat si David, lagi siyang may time to devote. Lagi siya nagdi-devote ng time for the Lord. Amen po ba? Kaya nga nakalikha siya ng maraming awit na nakalagay dito sa aklat ng mga awit. Karamihan dyan, almost 90% o to 95% ng Book of Psalms ay galing kay David. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Psalm 63, sabi ni David, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, Ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa sa iyo lang mga hawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Amen po ba? Amen po ba? Ang tindi ng kanyang devotion sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang isa sa mga ingredient ng ating tagumpay, devotion sa Panginoon. Make our devotions. Mag-devote tayo ng time, whether it is in the night. Kung yung pastor, hindi tanghali po ako nagigising, pero mas maganda akong manalangit magbasa sa gabi, di sa gabi ka. Hindi naman laging sa umaga. Kung saan mo nami-meet si Lord, anong oras, anong panahon, at kung saang lugar, doon mo siya katagpuin. Doon ang lugar niya para sa iyo, doon mo siya katagpuin. Amen po ba? Maaring sa madaling araw, maaring sa umaga, maaring sa tanghali, sa hapon o sa gabi. Wala pong diferensya kung anong oras. Mahalaga, meron kang panahon ng pag-usap, pagbabasa ng salita, at pananalangin sa Panginoon. And for sure, gagayad ka ni Lord, bibigyan kaya ng tagumpay, para ikaw ay magwagi at maging successful sa buhay na ito. Lahat ng nakikinig, magsabi ng malakas na amin. Pangpito, 2 na lang. Realize who you are in Christ. Kilalanin mo, dapat mo malaman sino ka ba. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amin. Mga kapatid, kinakailangan makilala mo kung sino ka. At lahat po tayo na kumilala, tumanggap sa Panginoon, tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pag anak ka ng Diyos, ikaw ay para sa tagumpay. Amen po ba? Ikaw ay highly favored kasi anak ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po tayo ay tinawag na mga righteous because of the Lord Jesus Christ. Naging mga anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tayo po'y naging katanggap-tanggap. We are accepted in the beloved according
to Ephesians chapter 1, because of the Lord Jesus Christ. At sabi ng Romans chapter 8, we are more than conquerors through Him. Dahil sa Kanya, tayo po'y naging mga mananagumpay. Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo po ay pinaburan ng Panginoon. Every time na minsan dumarating sa'yo na hindi ka magtatagumpay, kasi nakalimutan mo kung sino ka. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Yung anak nga ni Governor, anak ni Congressman, alam nila, angat sila sa lahat. Bakit? Anak sila ni Congressman, anak sila ni Mayor, anak sila ni Governor. Amen po ba? Kaya ang tingin nila, pagkahalubilo sila ng marami, angat ako. Bakit? Anak ako ng Mayor, anak akong Governor. Ibig sabihin, mas angat ako sa inyo kasi ang tatay ko mataas. Amen po, mataas ang katungkulan. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya walang dapat na mag-isip na ikaw ay talunan, ikaw ay walang kwenta, ikaw ay hamak, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka hamak. May kabuluhan ang buhay mo, pinagpala ang buhay mo, itinalaga ka ni Lord para magtagumpay sa buhay na ito. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Ang tagumpay mo, tagumpay ng tatay mo. Amen po ba? Amen po ba? At ang pagkatalo mo, ayaw niyang ipatalo ka kasi pagkatalo din niya yon. Kaya nga si Lord, ayaw tayong ipatalo. Gusto niya, lagi tayong panalo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? I tell you mga kapatid, God has invested much in our lives. Siya po'y nag-invest ng maraming mga bagay, potensyal, kakayahan, talento, kaloob, at lahat na yata ng kailangan natin para magtagumpay sa buhay na ito, ibinigay na sa atin. It is up to you to use them para magtagumpay ka sa buhay na ito. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng pwede, lahat ng empowerment, lahat ng pwedeng isuporta ni Lord sa iyo, nasa iyo na. Gamitin mo na lang. Nakikinig po ba kayong lahat? Pinakilala na nga niya yung identity mo. Hindi ka na makasalanan. Ikaw ay victor. Ikaw ay more than conqueror. Amen po ba? You are holy. You are righteous. You are blessed. Amen po ba? Dahil namatay si Jesus, kinuha ang sumpa mo para pagpalain ang buhay mo. And you are blessed. You are favored by the Lord. At mahal ka ng Diyos. Amen po ba? At dahil mahal ka ng Diyos, lahat ng makabubuti para sa iyo, ipagkakalob sa ni Lord kasi mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? You just need to know it and renew your minds and embrace what the Lord has told you according to the word of the Lord. Kung ano sinabi ni Lord sa Bible, yun na yun. Amen po ba? Kilalanin mo yun, tanggapin mo yun, hindi ka talunan. Amen po ba? At hindi ka mahirap at hindi ka maghihirap sa buhay na ito. Amen po ba? Aangat ka, sasagana ka, yayaman ka. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay namatay. Si Jesus ay namatay, naging mahirap para sa kanyang kahirapan, ikaw naman ay yumaman. Amen po ba? Amen po ba? Kilalanin mo, sino ka? At pag nakilala mo kung sino ka, magtatagumpay ka. Amen po ba? Pag lagi mo inisip, ako'y anak lang ng pulubi, ako'y anak ng basurero, ako'y mukhang kawawa, ako'y pinagkaitan ng kapalaran. Pag ganun lagi kaisipan mo, mahirapan kang umangat. Kailangan kilalanin mo kung ano ang pagkalikasay ng Panginoon. You are created in the image of God. Amen po ba? Nilikha ka sa wangis ng Panginoon. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? At ang wangis na yon ay wangis ng kabanalan at katagumpayan at kasaganaan. Yan ang wangis ni Lord sa buhay natin. Yung wangis ng Panginoon ng Diyos sa atin ay nawala dahil sa kasalanan ng tao pero ni-restore dahil sa ginawa ni Jesus. Ni-restore niya, binigyan ulit tayo ng tagumpay sa buhay na ito. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Panghuli. How to win and succeed continually, number 8. Remember, never quit. Huwag kang ayaw, huwag kang tatalikod. Matatalo ka pag tumalikod ka. Kasi hindi mo mararanasan ang katuparan ng mga ipinangako ng Panginoon. Sasabihin mo na lang, hindi totoo yun. Puro kasinungalingan pala yun. Bakit naging kasinungalingan? Kasi nag-quit ka, hindi ka tumuloy. Maaring there will be bad situations in your life, but you need to continue. At malalampasan mo lahat ng iyon. At makikita mo, totoo ang mga ipinangako ng Panginoon. Pagtatagumpayin ako, pasasaganain ako.
Are you listening? Are you listening? Siguro, may mga times nakikita nyo ako, nagdadrive ako ng kotse. Pero dumating po ako sa maraming mga sitwasyon ng buhay ko na halos quit na ako kay Lord. Dumating po ako sa ganun. Minsan yung iba nakikita, buti pa yung pastor na yun, pakotse-kotse na lang, papunta-punta sa mall. Para baga nag-i-enjoy siya sa kanyang buhay. But I tell you, maraming panahon ng buhay ko, halos hindi ko maintindihan. Lord, ganito po ba naglilingkod sa inyo? Dumating ako sa mga panahon walang pamasahe. Dumadalo ako, naglalakad, 4 na kilometro, 5 kilometro. Pabalik pa. Dumating ako sa panahon magba-Bible study, walang pampakain sa pamilya, walang pambili ng 1 kilong bigas. Dumating ako sa mga panahon, Pasko, wala akong pambili ng mga damit ng anak ko. Marami akong mga brokenness sa aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi ako bumigay. Amen po ba? Amen po ba? Pero kung sa karanasan lang na maraming mahihirap, mga hopeless situations, mga sitwasyon na parang pinapalayas ka na, ayaw namin sa iyo, pastor, hindi ka namin gusto, hindi ka mahusay, hindi ka magaling. Dumating po ako sa rejection. People have rejected me. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi mo bumigay, nakapanatili at nakapagpatuloy. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, kay Lord, meron ding mga sitwasyon na mahihirap. Meron mga sitwasyon na minsan rejected ka, hindi ka kinikilala, hindi ka nirirespeto, hindi ka ginagalang. Minsan may mga pagkakataong na kay Lord ka, wala kang maisaing, wala kang pamasahe, wala kang magandang damit. Noong mga panahon na yon, mga anak ko, mga sira-sira tsinelas, hindi ko maibili ng isang tsinelas. Kinakailangan ko lagyan ng alambre ang kanilang mga tsinelas para lang magamit nila. Hanggat hindi napupudpud na maigi yung mga swelas na yan, hindi ko po sila bibili. Nakikinig po ba kayong lahat? Dumating po ako sa ganyan, mga kapatid. Kung gayon man, dumating ako sa mga panibagong level ng aking buhay, pero hindi ko makakalimutan sa mga ganong pagkakataon, tinulungan ako ng Panginoon na hindi ako bumigay at hindi ako mag-quit. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, ganun po sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung iba sinasabi nila, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Bakit hindi nangyari sa kanila? Nag-quit po sila, tumalikod po sila, hindi sila nagpatuloy. Pero sa lahat na nagpatuloy, nakaranas ng pinagpala at matagumpay na buhay. Amen po ba? Kung babasahin niyo po yung 2 Timothy chapter 4, sabi ni Pablo, iaalay na ako, natapos ko ng aking takbuhin. Pero pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 4:9, nakasaad po doon yung kanya mga tiisin, wala siyang makain, nire-reject siya ng mga tao doon sa 1 Corinthians 4:9 saka 2 Corinthians 6:3, nakasaad po ron yung mga mahihirap niya. Kalagayan, minsan nasa bingit siya ng kamatayan. Pero tinapos po niya ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon at naranasan niya ang isang matagumpay na buhay sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, minsan dumaraan tayo ng mga ilang sitwasyon na parang talunan na tayo, parang babagsak na tayo, parang hopeless na tayo. Never, never, never quit. Kasama mo si Lord, hindi kayo papatalo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin malakas ang Panginoon? Amen! Manatili ka lang, kapatid. Manatili ka lang. Amen po ba? Naalala ko noon ako'y bata pa, sapagkat ang magulang ko noon mahilig mag-sweepstakes. At yung isang sweepstakes noon, yung Manuel Uy, ang nagwawagi ay di umaayaw at ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Amen po ba? Hindi ko po sinasakaya, hindi ko po kinotyon, hindi para sabing bumili kayo ng sweepstakes. Amen po ba? Ang sinasabi ko lang, yung quotation niya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nabasa ko rin sa isang aklat, sabi niya, the quitter never wins. The quitter never wins, but the winner never quits. Yung mga tumatalikod, hindi nagtatagumpay. Pero yung mga nagtatagumpay, ayaw tumalikod. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, go on and on and on. At mararating mo rin ang peak ng tagumpay na inilaan ni Lord para sa iyo. Amen po ba? Sabi ko nga at nabasa ko si Thomas Edison, ang inventor of incandescent bulb. Ang imbento ng bumbilya, 13 months niya ginawa, inimbento ang bumbilya. 600 times na hindi po siya nagtagumpay. Pero ipinagpatuloy niya hanggang ganap siyang nagtagumpay. Kaya nagkaroon tayo ng mga bumbilya. Amen po ba? 600 times.
Ano kaya't sa 599, umayaw na siya. Sasabihin niya, kalokohan lang ito. Pero nagpatuloy siya at nakumpleto niya, nagawa niyang perpekto ang isang bumbilya. Amen po ba? Bakit? Hindi siya nag-quit. Mga kapatid, tayong lahat na naki-Lord, lahat tayo, sabi ko nga, ang plano ni Lord, magtagumpay ka. Huwag ka lang tatalikod, huwag kang aayaw, huwag kang magtatampo, huwag kang magdudud at mag-aalinlangan. Inilaan ka ni Lord para magtagumpay sa buhay na ito. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Amen! At amen! Amen! Sige, malakas na palakpak sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Yumuko po tayo pumikit. Panginoon, salamat po. Ang tagumpay namin ay dahil po sa biyaya po ninyo, Panginoon. Namatay kayo sa krus at lahat ng aming kabiguan, failures and defeats, pati sumpa sa aming buhay, ay ipinako sa krus. Salamat sapagkat dahil sa inyo, Panginoon, ang tagumpay ay nakalaan para sa bawat isang naririto. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you, and as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace.